Ay narinig nyo yung statement ni Claire Castro in English. Naniniwala ako hindi siya gumawa nun. Bobo to eh. Ang utak nito ni Claire Castro, sabi ko nga sa inyo, kasi laki ng kulangot na 3 linggo mo nung hindi hinarvest sa ilong mo. Ganun lang to. Madikit yung utak niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag naumpog yan, yung utak niyan pumupunta sa kabila. Pupukpukin mo para mapunta sa kabila. Ganun lang kaliit ang utak nito. Utak kulangot ito eh. Tapos magano na, that's preposterous. Ulul, preposterous. Spell preposterous. Hindi niya alam yan. Putang ina, tanga yan eh. Bobo nga mag-grammar yan eh. Sabi ko nga sa inyo, ito lang yung abogadong nakita ko, hindi marunong mag-wordplay eh. So may mga sinasabi siya tungkol kay Kaufman. Ayan, sige, pakinggan nga natin yung away na itong dalawan to at ating reaksyonan. Pasok. At ni Mobile Journalist Julie Baisa tungkol sa reaksyon ng Malacanang sa mga pahayag ng abogado ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So Julie, ano ang sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman at ano naman tugon ng Malacanang? Bok, balikan nga natin yung sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC kahapon. Sa kanyang opening statement sa pre-trial chamber, pinagkumpara niya yung estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw, sincero at may isang salita, habang si Pangulong Bongbong Marcos tila or pawang nagsasalita raw sa hangin. Ang inihalimbawa ni Kaufman ay yung sinabi daw ni PBBM noon na... Totoo man yun. Sinabi naman ni Bongbong Marcos na nakikipag-usap siya sa multo. Diba? Sabi niya nakikipag-usap daw siya sa tatay niya. Nakikipag-usap naman talaga sa hangin to. Hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa ICC sa anumang paraan. Pero nung naaresto daw si dating Pangulong Duterte, ilang ulit daw itinanggi ng administrasyon na may alam or nakikipagtulungan at wala silang kinalaman sa pag-aresto sa dating Pangulo. Walang kinalaman sa pag-aresto, umamin na nga sila eh. Umamin na sila na merong warrant. So pag may warrant, dapat mag-adhere ka dun sa warrant. Gagamitin mo yung RA, ganito, ganyan. Di ba may batas silang sinasabi? Paano wala kayong kinalaman? Paano hindi kayo nag-cooperate? Nagsasalita ka after nung maaresto si Pangulong Duterte. Eroplano. Yung ginamit na eroplano mo pa. Tapos, pera pa yan ng taong bayan yung ginamit yung pagpapadala doon sa Matandaron. Yun yung hindi kapatapatawad eh. Hindi ba? Tapos, itong si Torre, sinong ginamit nyo? Di ba ginamit nyo yung otoridad natin? Ginamit nyo sila Remulla, sila Torre, PNP. Paano wala kayong kinalaman? Lahat nung ahensya ng gobyerno na gumana para ito si Pangulong Duterte madala doon, ikaw ang pinuno. Tangina, napakasinungaling nyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, pagdating sa korte, pag sinabi mo lahat ito, ikaw judge, maniniwala ka. Walang kinalaman ng gobyerno ng Pilipinas sa pagpunta. Gago. Si Torre, hindi ba taga-gobyerno yun? Hindi ba si Torre ang nagsakay sa kanya sa eroplano? Ano yun? Gawa-gawa lang ni Torre? Gusto niya mag-isa lang dalhin si Pangulong Duterte? Yung lakas naman niya. Kung ganun kalakas si General Torre, ba't nagbubungkal na lang ng imbornal ngayon dyan sa Ermita? Kabobohan nyo talaga eh. Si Boying Remulla. Sinabi niya, si John Vic Remulla, sinabi niya na isang group effort ito. Sino ba tong mga tao na to? Sino ba boss ng mga tao niyan? Di ba si Bongbong? Paano niyo sasabihin na wala kayong kinalaman sa pagpapadala kay Pangulong Duterte ron? Yung piloto nga, Pilipino eh. Gets ninyo, saan yung dinala si Pangulong Duterte? Hindi ba doon sa AFP camp dyan sa ano yun, ginamit nila yun, hindi mo alam, ang hina mo naman. Buti sana kung halimbawa, ang kumuha sa kanya mga singkit, mga nagcha-Chinese, sila ang nagpadala kay Pangulo doon, hindi nagtatagalog eh. Si Torre yun nandoon, yung Lakanilaw yung nagbabasa nung, di ba? Yung taga DOJ yung nag-aano doon nag-a-administer nung kung ano man yung ina-administer nila doon eh. Diba? So may kinalaman ng gobyerno. Paano nyo sasabihin walang kinalaman ng gobyerno? Pakasinungaling nyo talaga. Daw yan, Bok. Doon sa nakuha nilang phone transcript, narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize
Rodrigo Duterte, and his legacy. O yan na, neutralize his legacy. Ano yung legacy ni Pangulong Duterte na ni-neutralize neto ni Pangulong Marcos? Build program. Hindi niya tinuloy yan. So, he neutralized it. Bakit? Kasi nga naman, kapag itong subway na to natapos, kapag kayong mga railway system sa papunta ng Clark natapos, kapag yung railway system sa Mindanao natapos, sino ang pasasalamatan ng mga Pilipino? Si Pangulong Duterte. Kaya ang ginawa ni Bongbong Marcos, kinat niya lahat ng fundings ng lahat ng mga proyekto dyan sa Mindanao. O kaya nga nagtataka ako sa mga taga Mindanao. Bakit hindi kayo nagagalit dito kay Bongbong? Maganda na sana ang Mindanao ngayon. O kung meron kayong tren na nagko-connect sa lahat ng mga probinsya sa Mindanao para makapagpalitan kayo ng mga produkto, agrikultura. O di ang ganda-ganda sana, pero pinutol Natuwa kayo ron, paatras kayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakafocus siya sa development ng Mindanao Inayos nga niya yung Bangsamoro Basic Law, tandaan nyo? Hindi ba? Bakit itinigil ni Bongbong yung natapos nga lang yung mga tulay sa sa Davao dahil China funded yun. Yun yung mga sinasabing mga legacies ni Pangulong Duterte na pinapatay nito ni BBM kasi ayaw niya dahil hindi niya kayang lagpasan Hindi niya kayang pantayan. So ang ginawa niya, pinatay na lang niya yung legacy para hindi mahalata na wala siyang silbi. So legacy ang pinag-uusapan tinan niyo yung sasagot dito nung pinakatangang abogado sa Pilipinas. Bok, hindi naman pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pahayag niya ni Kaufman sa panayam ng One Balita Pilipinas ng 1PH. Sinabi ni Castro na hindi totoo na planong inutralize ni PBBM ang legacy ni Duterte. Gawain daw yan ni Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang dami niyang ni-neutralize patungkol sa media na mga di umanong karibal niya sa... Nineutralize sa media? Di ba tinatanong ko nga kayo, sino ang media personality na bumabatikos kay Pangulong Duterte? Si Arnold Clavio, si Percy Lapid, tinitira rin niya si Pangulong Duterte. Question, kaninong administrasyon namatay si Percy Lapid? Administrasyon ni Bongbong. Di ba? Ilang mga journalist o reporter ang galit kay Pangulong Duterte na namatay si Pia sino ba 'yon yung taga Pia Ranyada, yung balasubas na Rappler reporter, namatay ba 'yon? Si Doris Bigonya, namatay ba 'yon? Hindi naman. Nandoon pa nga sa press corps. Paano mo sinasabing ni-neutralize yung mga kalaban niya sa media? Wala namatay na media nun. Nagsasasabi na naman to ni Claire Castro, pakasinungaling talaga ng babaeng to. Sa politika at isa na Kalaban niya sa politika? Wala nga, namatay na kalaban sa politika yan? ang ebidensya dito ng pag-neutralize. Inamin mismo ni Mayor Magalong na siya ay oversight committee head ng Tokhang. Umamin siya na base sa kanyang report kung meron man ay Base sa kanyang report, kung meron man, gagi, hindi mo alam na may report siya? Sasasabi mo? Base sa kanyang report, kung meron man, wala naman palang report, ba't mo sinasite yung report? Tanga talaga to, no? Ibang klase itong abogado na to, walang utak. Sabi ko nga sa inyo, panay ang makeup mo sa mukha mo para matakpan yung mga malabuldog na pisngi mo. Sana yung utak mo medyo mini-makeupan mo rin para tumino. maraming pinatay sa panahon ng EJK nang walang basihan. Ano nga yun? Paano yun? Patayin ko na lang to. Basta-basta lang, trip ko lang. Kung ako pulis, nakita ko tong maman to, bing, patay. Ba't mo pinatay? Sino ba yan? Wala lang, trip ko lang. Putsang ina, kung ako pulis, ganun ang ugali ko, papatayin ko lahat ng chismosa sa kapitbahay namin. Di ba? Paano namatay ng walang basihan? Anak ng tinapay. Maraming namatay ng walang dahilan. Or nang hindi malaman na dahilan. Cold case files, may mga ganyan. Halimbawa, nabangungot o. Pati nabangungot, pati tinigdas, pati may na-impeksyon na pigsa, isinisi nyo kay Pangulong Duterte. Maraming namatay. O taon-taon naman, marami naman talaga namamatay. Pero ang tanong, namatay ba yan sa war on drugs? Yung iba dyan, unsolved crimes.
Bigla na lang nakita yung tao nakahandusay, 50 saksak sa katawan. O, sinong pumatay doon? Hindi nyo alam. Puta, isisi natin sa war on drugs. Di ba? Ganun ang ginagawa nyo nun para ma-amplify or ma-multiply yung mga numero nyo just for you to reach your quota of number of people na namatay para mag-qualify dito sa crime against humanity. Ginawa nyo kahit yung babaeng nahuli nung asawa na nangangalantari pinatay nung asawa, isinisi nyo kay Duterte Yung isang ang babae natapilok, nadapa, tapos nagulungan yung ulo niya ng truck, sinisi nyo pa rin kay Duterte Dok, nagkomento rin si Yusek Castro doon sa sinasabing nakuhang transcript o phone transcript ng pag-uusap umano ni PBBM at ng isang silent or tinawag niyang silent partner. No? Narito yung pahayag ni Yusek Castro. Una, pinabubulaanan yan. Pangalawa, ano to, anti-wiretapping? Gumagawa na naman ba sila ng illegal? Sanay silang gumawa ng krimen? Walang Anong krimen? O kung may krimen doon, demanda mo. Puro ka puro ka ganyan mga sagot mo. Wala namang kalinaw-linaw katotohanan niya sinasabi na niyang yan. Ito'y gawa-gawa lamang at para mailihis yung issue ng pagpapapatay, yung karumal-dumal at madugong extrajudicial killings ng Ulol! Huwag ka nagsasalita ng ganyan, Claire, kasi nung nakaraan, nung hindi ka pa pinapalamon ni Bongbong ng tae niya, tuwan-tuwa ka sa war on drugs. Tuwan-tuwa ka kay Pangulong Duterte. Nung hindi ka pa niya pasahod, putyang ina, binabanatan mo rin si Bongbong. Wala rin siyang ginawang matino sa'yo. Lahat ng ginagawa niya, mali. Tapos ngayon, putyang ina, pinapakain ka na niya ng bulbul. Baka pati betlog niya, pinapakain niya sa'yo. Baka pati yung tae na lumalabas sa colostomy bag niya, di umano, kinakain mo. Putya yan, ano ka na? Pinagtatanggol mo na si Bongbong. Kapal ng mukha mo. ginawa. Okay, Julie, anong reaksyon ng palasyo sa sinasabi ni Kaufman na walang isang salita si Pangulong Marcos tungkol sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC? Bok, sa programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Yusek Castro na inililihis lang daw ni Kaufman yung usapin. Ang usapin daw dito, yung crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Narito muli ang pahayag ni Yusek Castro. In the first place, parang wala siyang dininay doon sa mga akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Pinapahid na lang niya doon sa ginawa di umano ng administrasyon para maisurrender. Ba't di umano ka ng di umano kung di kung sigurado ka? Para kang sigurado magsalita, tas nag-iingat ka, nagdi umano ka. Wala namang inamin si Pangulong Duterte. Ang inamin niya, may pinatay, ang dami ko ng pinatay. Oh. Yun ang inamin niya, ginamit yun ng ICC. Ang tanong, sino-sino yung mga pinatay niya? Kailangan marinig mo sa bibig ni Pangulong Duterte, kung abogado ka talagang tanga ka, kailangan marinig mo sa bibig ng isang tao na pinatay ko si ganito. Ayan. Pag sinabi niya yung pinatay ko si ganyan, ayan. Ano na yun? Pag-amin na yun sa kasalanan niya, sa krimen. Pero pag sinabi kong marami na akong pinatay ko lahat yan. Sino? Hanggat wala siyang specific na sinasabi, senaryo, kailan. Ano yan? Walang ano yan. Walang pananagutan yan. Di ba? Halimbawa, sinabi ko, marami akong babae. Akong pinakamaraming babae sa mundo. Oh, syempre, maniniwala ka ba kagad sa akin? Syempre, hindi. Bakit? Kailangan ko mo muna magpakita ng ebidensya. O ilan yan? Sino yan? Sino-sino yung mga yan? Kakausapin namin isa-isa kung mga babae mo ba sila, baka nagyayabang ka lang. Hindi ba? Napakapogi ko ba pagka ganon? Hindi ba? Aalamin mo pa rin para malaman mo, totoo ba yung sinasabi ko? Sinabi ni Pangulong Duterte, dami na akong pinatay. Lolo ko rin ganyan Yung lolo ko nga, lahat ng namatay nung panahon ng Hapon, ng mga Hapon, siya daw ang pumatay Ang ilan yan. Yung mga matatanda, mayayabang yan. Mahilig yan magsalita ng ganyan. Pero pag tiningnan mo, tinanong mo, wala. Kayabangan lang. Pero ito talaga yan. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa korte. Umamin siya. Pinatay niya. Yung mga EJK. Ha? Lahat yun? Sino-sino doon? Di ba? Kailangan lumabas sa bibig niya yung pangalan. Pinatay ko si J. Guevara. Ganon. Paano mo siya pinatay? Ito, sinilid ko siya sa balde. Hindi siya nakahinga sa laki ng tiyan niya. Yung mga ganon. Kailangan mo ng ganun para ano mo siya, ma-convict mo siya. Pero kung yun lang ang ebidensya mo,
Yes, I have killed. There is a death squad. Oh, death squad. Yung death squad na yan, death squad ng ano, ng daga, ng ipis. Di ba? Big, kulang. Hindi siya tatayo. Kaya nga hindi niyo yan isinampa rito sa Pilipinas. Eh. Because hindi siya tatayo sa Pilipinas. Kasi napakapiloso po nito matandan to eh. Oh, inaasar lang kayo tapos ginagamit niyo yung pang-aasar niya. Again, kung yan lang ang ebidensya ninyo, wala talagang kwenta to. But huwag kayo mag-alala. Kasi whatever it is, ICC is just exposing themselves. Itong mangyayari ngayon, itong ginagawa ng ICC ngayon, napapanood to ng buong mundo. At sooner or later, pag nakikita nila itong mga katarantaduhang ginagawa nila dito sa ICC, isa-isa, mag-aalisan niya ang mga miyembro ng ICC na yan. Kasi pwedeng sabihin ng mga members ng member state ng ICC na po, pwedeng gawin sa atin to. Alis na tayo dyan para habang maaga pa, hindi tayo matulad kay Pangulong Duterte. O, hindi ba? Aalis lahat yan. Then eventually, itong ICC na to will go down. Ma-abolish yan, madi-dissolve yan. Bakit? Si Pangulong Duterte ang di-dissolve dyan. You can tawag dito yung sabihin nyo na guilty siya, i-convict nyo siya, it will, mapapanood ng buong mundo na talagang pinulitikan nyo lang. At talagang walang kwenta yung ICC na korte na yan. Ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC, hindi yun ang usapan eh. Ang usapan, yung patayan. Yung mga magkakasabwat kayo, di umano, para dito gawin isang common plan na pumatay. Diba? Yun yung nila eh. No? Yun talaga yung nila na si Pangulong Duterte, bumuo siya ng death squad para patayin yung mga inosente. Di sana wala ng tao sa Mindanao. Di sana kung totoo yan na ang pinapatay nila mga inosente at mahihirap, 70% ng mga Pilipino sa Pilipinas mahihirap. O di sana wala nang natirang tao sa Pilipinas. Tama? Kung yun nang natin, susundan natin yung logic na pambobo, yung logic na ito ni Claire Castro. Kasi yung mga kasapakat niya, nagplano sila ng sistematiko na pagpatay. Pagpatay ng ano? Sasabihin na naman nila, may hirap, mga inosente ang namamatay. Ano yun? Bigla na lang, gumising ako ngayong araw na to. Hay, ilang inosente kaya papatayin ko ngayon? Pangina, sobra naman yun. Sabi ko kasi, mas malala pa siya kay Hitler pagka ganun. Si Hitler, mayroon siyang mga kinuhang mga Hudyo, tapos, pinausukan niya hanggang mamatay. Yun ang crime against humanity. Pero kung ikaw ay presidente, tinakot mo yung kriminal, sinabi mo sa kriminal, tumigil ka. Kung hindi ka tumigil, papatayin ka talaga. Pag lumabang ka, papatayin ka. Oh, ano masama doon? Itrabaho ng presidente yun. Ang mahirap kasi sa inyo eh. Sa administrasyon nyo, yung mga adik, putsang ina, buhay na buhay eh. Di ba? Parang yun yung sinasabi na sistematikong pagpatay. At ang namamatay may hirap. Oh, ilan ang namatay sa Davao? Ilan ang populasyon ng Davao? 2 milyon? O di sana 20,000 na lang yung populasyon dyan. Kung araw-araw pala si Pangulong Duterte, trip lang niyang pumatay ng mga inosente, bakit ang konti nung napatay niya? Ang ina nyo, ang bobobo nyo. Oo, kung trip pala ni Pangulo tsaka ni Bato tsaka nung kung sino-sino pang mga sinasabi nyo na pumatay ng mga inosente, putsang inang yan. Di sana mga 100 million ang namatay na Pilipino. Wala buhay naman tayo lahat. Sinagip pa nga tayo nito nung COVID, tandaan nyo. Di sana kung, mamamatay tao ako, may COVID, putang ina, bayaan ko sila. Bayaan ko sila mga matay, di ko sila bigyan ng face mask, di ko sila bigyan ng di ko sila bigyan ng tawag dito, yung bakuna. O tapos sasabihin ko na walang lalabas ng bahay, ang makitang lalabas, mamamatay. Ano mang ganun. Binuhay nga tayo ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic, tapos sasabihin mo mamamatay tao siya. Tang-ina nyo mga bobo talaga kayo. Okay, Julie, maiba naman tayo. Anong... di ba? Dito naman tayo sa iba pang balita rito kay Kaufman. Ito may
Sinasabi si Kaufman patungkol sa nararamdaman ni Pangulong Duterte sa sa confirmation hearing. Pasok, Kaufman. Morning. How was the first day of the hearing? Well, the first day of the hearing was opening speeches, so everyone said what they had to say. Today, we're getting down to the nitty-gritty, examining the evidence. The defence won't be speaking today, it will be totally prosecution. In the afternoon, I think the victims will start making their presentation, and we will start on Thursday, because at the present moment in time, the schedule is that there is a day off on Wednesday. This obviously was in anticipation of the possibility that the former president could actually attend the hearing. Now that's not the case. It will give us an extra day to prepare our submissions, which will start on Thursday and conclude on Friday. And on Friday there will also be the closing submissions and the yearly review of the former president's detention. This is Angela from News 5 and One News. Yes. What do you have to say to those saying that you involving or mentioning President Bongbong Marcos in your opening statement yesterday is irrelevant to the case? Certainly not irrelevant. Why do you say so? It's certainly not irrelevant because we have alleged, as you heard yesterday in the opening submissions, that President Bongbong Marcos was behind this whole escapade, the funneling of witnesses to the International Criminal Court. I'm not entitled to go into details because there are protective measures on this case, but he knows jolly well who was doing his dirty work for him. Attorney Kaufman, a lot were asking, where were you actually addressing your opening statement? Is it to the ICC or who's your audience in your opening statement? My They were audience, saying it's for as in all of the these cases, my audience is principally the judges of the International Criminal Court. I'm not making a political speech, but because of the nature of the case and the nature of all the cases at the International Criminal Court, there is, by their very nature, a political element to it. They were saying it was actually an appeal to emotional speech, but you did not actually. Well, of course, it's an address appeal to any emotion concern. speech. They've taken the most popular president in the history of the Philippines. They've extrajudicially renditioned him. I'm talking about the Constitution, the law of the Philippines, to a non-Filipino court, and he's standing trial here. It was just the first day, but the prosecution is already confident that's going to be a confirmation and that you would proceed to the trial. Well, we'll see what happens. We haven't made our case yet. Giselle, more questions? Yeah, on the issue on hyperbole or taken out of context words of former President Digo Duterte, victims are saying they're sad and disappointed, and they feel that the lives of their kin or their family is not a joke. I didn't say it was a joke. I grieve the loss of life wherever it may occur, and so does Yan ang problema sa media eh. You're putting words in my mouth. Oo, wala naman sinabi doon si Kaufman that it was a joke. Di naman niya minamaliit yung pagkamatay ng mga kamag-anak nila. Wala naman niya sinabi na, nako, walang kwenta yung mga yan. Mga addict lang yan. Dapat lang mamatay yan. Hindi naman niya sinabi yun. Malinaw naman yung kanyang mga statement doon. Hindi naman niya minaliit yung mga namatay. Sinasabi lang niya na yung mga video clips na pinakita ninyo, those are all parts of a speech, a whole speech. Pero para kunin mo lang yung eksaktong sinabi to make it look bad or to paint it as if talagang inaamin niya na pinatay niya, pumatay siya, at itong mga biktima na ito ay talagang he ordered the killing of these people, kagaguhan yun. So ito naman mga biktima na to kasi, sana nung buhay yung mga pamilya nyo, sana inilayo nyo sila sa bisyo para hindi sana sila nadamay dyan sa gera sa droga. Lahat yan, puros involved sa droga eh. Tapos ngayong namatay, nagagalit kayo. Nung buhay, hindi nyo pinapalayas nyo nga yan eh. Di ba? Nung buhay yung mga yan, lumayas ka na dito, putang na mo, adik. Wala ka nang ginawa matino. Yung 5 piso dyan sa ibabaw ng TV, kinuha mo, pambiling bechin yun. Di ba yung mga ganyan? Galit na galit kayo sa mga yan eh. Tapos, nung namatay, biglang, mahal na mahal ko yung anak ko, ulol. Style nyo bulok. Former president, but you talked about emotive speeches. Who really was making the emotive speeches yesterday?
Sir, how will your appeal now on the question of the jurisdiction affect now that, the hearing of the confirmation of charges is involving? Well, we're waiting for the judgment on the challenge to the jurisdiction of the court. We expected it to be rendered before the hearing on the confirmation of the charges. It wasn't, but then, as I've told you in previous interviews, it's not my position to tell the judges how to order their diary. Were you able to talk to former President Duterte after the opening statement yesterday? Yes, we were. The whole defense team spoke to him, and we gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? He was happy. Happy nga eh. Tatanga. Tanga yan, ulit-ulit. Sinabi niya, he was happy. How? That's a feel. He was happy nga eh. Hindi marunong. Punta-punta dyan, hindi marunong mag-English. What did he say, Attorney? But he was happy. Just that? Just that. That's that. I'm not going to go into exactly what was said between us. Ismosa yarn. Pati naman yung sinabi ni Pangulong Duterte, gusto niyo pa malaman, galit kay Duterte, tapos nakikibalita kayo, pakyo kayo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama pa